Most common Philippine laws violated in our AOR that protect women and children. Republic Act 7610. Republic Act 8353. Republic Act 9262. Republic Act No. 8353 that is enacted to redefine and resolve this vicious abuse. Rape is the crime of forcing a woman to submit to sexual intercourse against her will. It is also considered rape by sexual assault when a man forces his penis into another person's mouth or anus, or when a person forces a finger or any object into the genital or anus of another person. Rape and rape by sexual assault are committed under any of the following circumstances: through force, threat, or intimidation, when the offended party is deprived of reason or otherwise unconscious, by means of fraudulent machination or grave abuse of authority, when the victim is under 12 years old or is demented, even if none of the mentioned circumstances are present. RA 8353 redefined rape as a crime against persons. This means that a victim can be anyone, including men and members of the LGBTQIA+ community. However, it is important to note that this type of assault is more rampant among women and girls. Rape can happen anywhere, in public places, in the workplace, and in the home. In most cases, perpetrators are known to the victim. Rape is categorized into different forms. First is the acquaintance rape or date rape. This is committed by a person who has been socializing or on a date with the victim. Second, incest, when the perpetrator is a relative or guardian of the victim. Third, statutory rape, when the victim is under 12 years old. Fourth, stranger rape. This is when the victim does not know the perpetrator. Fifth, gang rape, when the assault is done by more than one perpetrator. Sixth, marital rape, when the perpetrator is the husband or spouse of the victim. Seventh, rape slay, or rape with murder. And lastly, rape by state actors, when committed by any member of the Armed Forces of the Philippines or paramilitary units thereof, or the Philippine National Police or any law enforcement agency or penal institution, when the offender took advantage of his position to facilitate the commission of the crime. The act also reclassified rape. Ang vowsy ay isang pampublikong krimen kung kaya't maliban sa biktima, ang mga sumusunod ay maaari ding magsampa ng kaso para sa biktima, magulang o tagapangalaga, guardian ng biktima, kapamilya ng biktima within the 4th degree, opisyal o social worker ng DSWD o ng local government unit, pulis, lalo na ang mga bumubuo ng Women and Children's Desk, punong barangay o barangay kagawad, abogado, counselor, therapist o healthcare provider ng biktima, dalawa o higit pang nagmamalasakit na mamayan ng syudad o munisipyo kung saan nangyari ang pang-aabuso at mayroong personal na kaalaman tungkol sa naganap na pang-aabuso. Ang mga nais magsampa ng kaso ay maaaring lumapit sa Barangay Local Government Unit, sa pinakamalapit na istasyon ng pulis, sa DSWD at iba pang institusyon o organisasyong nagbibigay serbisyo sa mga biktima ng vowsy. Partner ng biktima tulad ng kasalukuyang asawa o dating asawa, kasalukuyang live-in partner o dating live-in partner, kasalukuyang boyfriend o girlfriend o dating boyfriend o girlfriend, kasalukuyang dating partner o dating dating partner o sinumang nagkaroon ng dating o sexual relationship. Dating o sexual relationship, isang relasyong may elemento ng romansa. Ibig sabihin, may namagitan o namamagitang relasyon sa pagitan ng babae at ng abusong o aabusong karelasyon, formal man ang relasyon o hindi. Ang kahit isang beses lamang na pakikipagtalik ay tinuturing na pagkakaroon ng sexual relationship kahit paminsan-minsan lang nagkita o nagkikita ang babae at ang abuso o aabuso at walang maituturing na relasyon. Kabilang ang mga sumusunod sa mga uri ng pang-aabusong ipinagbabawal o maaaring parusahan, ibinantaman o awal na ginawa. Pisikal na pang-aabuso, nagpapatungkol sa mga gawi na nagtutulot ng pisikal na pinsala sa biktima, pananampal, panununtok, panggugulpi at paninipa. Sexual na pang-aabuso, tumutukoy sa mga sexual na gawi tulad ng rape, sexual na panliligalig o sexual harassment, acts of lasciviousness, pagtrato sa babae o bata bilang sex object, pagbibitaw ng malaswa o mahalay ng salita ukol sa babae o bata, paghawak sa mga masiselang parte ng babae o bata, pagpilit sa babae o bata na manood ng X-rated na pelikula o pagpilit sa babae o bata na gumawa ng malaswang kilos o galaw o di kaya ay pagpilit sa babae o bata na gumawa ng X-rated na pelikula.
Acts causing or attempting to cause the victim to engage in any sexual activity by force, threat of force, physical or other harm, or threat of physical or other harm, or coercion. Pambubukaw sa babae o bata. Psikolohikal na pang-aabuso tumutukoy sa mga gawi na magdudulot o maaring magdulot ng mental o emosyonal na pinsala sa biktima tulad ng pananakot at harassment kabilang ang panunutok ng baril, stalking, paninira ng gamit, pamamahiya sa publiko, public ridicule o humiliation, paulit-ulit na pagmumura at iba pang verbal na pag-aabuso, pangangaliwa. Kabilang din dito ang mga sirkumstansya kung saan magresulta sa pagkakasaksi ng biktima sa pisikal, sexual o psikolohikal na pang-aabuso sa kanyang kapamilya o di kaya ay mga sirkumstansya kung saan magresulta sa pagkakasaksi ng biktima ng anumang forma ng pornografiya o pang-aabuso sa alagang hayop. Kabilang din dito ang pagkakait sa visitation or custodial rights ng babae sa kanilang anak. Ekonomiya o pinansyal na pang-aabuso tumutukoy sa mga gawi na magreresulta sa pagiging financially dependent ng babae sa kanyang partner. Hindi pagbibigay ng suportang pinansyal sa babae o ang pagpigil sa babae na maghanap buhay, pagkakait ng rekursong pinansyal sa babae at pagkakait ng karapatan ng babae sa kanilang common na ari-arian, paninira ng gamit o ari-arian sa bahay, pagkontrol sa kita o personal na pagmamay-ari ng babae o pagkontrol ng lalaki sa conjugal na pera o pagmamay-ari nilang magkarelasyon. Kapag ang babae ay nagsampa ng kaso laban sa abuso sa ilalim ng Anti-Vowsy Act at napatunayan ng korte na may sala ang respondent, siya ay maaring parusahan ng pagkabilanggo. Ang tagal ay depende sa bigat ng krimeng ginawa at pagbabayad ng danyos na hindi bababa sa 100,000 ngunit hindi tataas sa 300,000. Kailangang ding sumailalim sa psychological counseling o psychiatric treatment ang nang-aabuso. Are you one of the victim? Call Cat Mon MPS hotline number 0998 598 6383.